Ang taong bayan walang tiwala sa House of Representatives. Bakit? Sila ang nag-iimbestiga sa kapwa nila buwaya. Magnanakaw! Kung seryoso si Bongbong Marcos sa pag-imbestiga sa korupsyon, isang turo lang ni BBM, kulong ang mga putang inang kurakot na yan. Tama! Kaso, hindi siya seryoso kasi pati siya damay. Tama! Unang-una, Mr. President, House of Representatives, hukuman ng mga buhaya. Ipatawag ninyo si Martin Romualdez na House Speaker kasi yan ang buhaya sa Pilipinas. Salamat, Kiko Braga. Kung hindi kayo duwag sa House of Representatives, bakit pamilya kaya lang ang tinatatad ninyo? Kung gano'ng kabobo, yan, akalanin mo ang hinahanap ng taong bayan ay yung budget ngayong 2025 kung saan napunta. Ang hinahanap ni Congressman Abante na utak-ipon ay nung budget noong 2016. Maraming salamat kay Congressman Kiko Braga alias Park. Kung hindi ka ba naman Congressman, kung hindi ka ba naman utak-ipon, bakit ang palpak na project at hinahanap ng taong bayan na budget ay ngayong 2025 ang hinahanap mo ay nung nakaraang administrasyon? Correct. Bakit ko sinabi na si Congressman Abante ay utak-hipon? Bakit? Dahil ang utak-hipon ay naghalawang tayo at pati utak na hindi na kayang paghiwalay ng tama't mali. Ayun. May punto, may punto. Habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, habang ang mga estudyante hindi makapasok sa eskwelahan dahil sa baha, yung mga anak ng kurakot na politiko at anak ng mga kontraktor nasa ibang bansa nagpapakasarap kumakain habang ang mga Pilipino ay walang makain. Correct. Wala nang pinakabubong administrasyon sa buong kasaysayan ng Pilipino kung hindi ang administrasyon ni Bongbong Bangat. Wala ka na ng utak, nagpapahandle ka pa sa asawa mong parang zombie maglakad. Saan ka makakita ng presidente wala siyang masagot sa mga media na nag-i-interview sa kanya? Doon pa lamang alam na ng tao na ang presidente ay walang alam sa nangyayari sa mundo. Bakit ka tumakbong presidente kung hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa, Mr. President? Correct. Tama. Dapat nag-SE kanawat ka muna bago ka tumakbong presidente sapagkat hindi ka marunong magresolba ng problema dito sa ating bansa. Kaya dapat hindi pwede na matapos ang taon to na hindi maikulong si Martin Romualdez pati si Sanligo at matanggal sa pwesto yang si PDM. Bakit? Noong mga panahon, sinasabi nila sila ay sumusunod sa kondisyon sa bansa natin. Sumusunod sila sa due process ng ating bansa. Bakit si PRD ipinakulong nang wala sa paglilitis? Bakit si Pastor Apollo si Kibuloy ipagkinakulong din? Diba? Tapos pag yung tao magnanakaw sa gobyerno, wala lang? Hindi man ang pwedeng ikulong? Pag tao mahirap nagnakaw, ikukulong? Wala nang investigasyon. Napanood nyo ba yung isang lalaki natin na pumasok sa isang grocery store? Ang daming pera doon pero ni piso hindi niya binawasan. Ang kinuha lang niya isang sakong bigas. Ikinulong kaagad. Pero pag politiko nagnakaw ng bilyon-bilyon, wala man lamang napapanagot. Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Yan yung dahilan kung bakit pinalitan ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Senator Rodan Marcoleta.
Bakit? Kasi natutumbok si Zaldico at ayaw ibangag na mahuli at makulong at magipit si Zaldico kagaya ng pamilya Diskaya, dahil pag si Zaldico nagipit, magtuturo at magtuturo yan ang mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President at ang Blue Ribbon para another resource person na naman, another tao na naman ang babanggitin nila na nagkakaw. Mga kababayan, hanggang dito na lamang pagod na ako. Thank you very much. Lumaban tayo hanggang sa muli. Huwag tayong sumuko. Mga Pilipino, huwag matapang sa comment section. Dapat maging matapang sa personal. Huwag tayo maging keyboard warrior. Dapat maging people warrior tayo. Hindi keyboard warrior. Matapang lang sa comment section. Dapat lumabas kayo at magsalita. Lalaban tayo para sa ating kinabukasan ng ating mga anak na kinuha ng mga tiwali at mga buhayang kurakot sa Pilipinas. Ito na ang tamang panahon para tayo ay magkaisa. Wala nang kulay-kulay dito. Isa lang kalaban natin, ang kurakot na si Marcos at si Romualdez. Magkaisa tayo mga kababayan. Ako bilang presidential assistant on anti-corruption sa tutulungan Tama na! kayo kasama sa pagkakarang. Kabayan, ang dami na. Sumisita na sila ng pulis. Yan na, kabayan. Mga kapulisan natin. Ngayon, Ay kayo, tabi. Isa na to, ano pang hinihintay natin? Maraming pulis dito, kabayan. Walang konsensya. Dami na pala dito, kabayan, sa kabila eh. Kamatayan, sakit, Dami na ho. Marami na talagang tao dito, kabayan, sa pwesto nito. Grabe, dami ng tao. Napa-alerto bigla yung ating kapulisan dahil nga siyempre bigla hong dumami ang mga tao ngayon dito, kababayan, at patuloy pa po na dumarating yung ating mga kababayan. ang kanyang nagtuturo at ang kanyang inacknowledge niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Para ano? Para nakapasok ang mga duaya. Lumala ang korupsyon sa Pilipinas mula nang inabolish ni Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya magsama-sama tayo ngayon. We will regain our freedom from corruption. I-regain natin ang kinabukasan para sa ating mga anak. Ipaglaban natin ang inang bayan ng Pilipinas. Mabuhay ang People's Congress para sa katotohanan at pagkilos. Salamat kay Eric sa iyong tulong sa amin dito, sa tanyaya tayo dito magkaisa. Maraming salamat. Attorney Luna, dating Presidential Anti-Corruption Commissioner. Mga kababayan, dumadami na po tayo, pero kailangan ang boses natin ay tumatagundong. Boses ng paniningil, boses ng paninindigan, boses ng panawagan. Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! And then, ipadinig natin ang galit ng mga mamamayang Pilipino na hindi tayo papayag na mag-ari-arian ang mga sindikato at kriminal sa gobyernong ito sa pangunguna ni Marcos at Romualdez. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Ayun, pakinggan natin ang boses ng naglingkod sa ating bayan bilang security,
and police officer. Walang iba, si retired Colonel Kuntapay. Maraming salamat, Ka Eric. Maraming salamat sa ating mga kababayan na naparito ngayon. Kung maalala ninyo, noong isang taon na nandito na naman tayo, Nobyembre 27 hanggang Desembre 3. Paligiran tayo ng mga pulis. Kung maalala pa ninyo, ngayon, yung kapatid ninyo ay bumalik na naman dito para magsama-sama tayo sa ating daing, sa ating kapat mamamayang Pilipino, dahil sa matinding ang kurakot sa kwarta sa kaban ng taong bayan. Anong dahilan na tayo ay naghihirap ngayon? Dahil sa korupsyon. Lahat ng responsibilidad ng mga opisyales natin galing sa presidente natin na hindi naman marunong makinig ngayon sa problema o sa pagsolbar sa problema ng taong bayan. Dahil may diferensya siya, wala na siyang pakiram. No medical attention would be available to cure the president of his sickness, of the culture of vulture, the culture of corrupting the people's money. Tayo, mga kababayan, lahat tayo ay taxpayer. Ang tanong ngayon, nasaan ang pera ng taong bayan? Nandun lang sa pipilang Pilipino, galing sa presidente, galing sa congressman Romualdez, na puro buhaya, puro may sakit, ng kanina narinig ko, kleptomaniac. Utangin na niyang pamilya na yan. Walang hiya! Walang hiya ka, Marcos! Wala kang utang na loob sa mga butante, sa mga Pilipino na naglagay sa iyo, na naglukluk sa iyo, na nahimo o ikaw ay naging presidente ngayon ng ating bansa. Bakit? Ano ba ang kasalanan namin na kami gimanipular mo? We are manipulated. We are demeaned as citizens of this nation. We don't deserve that, Mr. Marcos. Bongbong Marcos, ulitin ko, mismo yung kababayan mo, kababayan ko, yung kababayan natin, si Manong Chavit Singson, galit na sa iyo dahil ang nakasakit ikaw ang bilis mo makalimot. Pinabayaan mo ang taong bayan, tinalikuran mo ang taong bayan. Lakay mo mo, Marcos, listen! Grabe ang ginawa mo, Mr. Marcos. You are so ungrateful. Yun ang, kung ang sabi ni Manong Chavit Singson, na parehas mo Ilocano, parehas tayo Ilocano. I come from Region 2, Quezon City. Ako, nakapag-asawa ko, I live in Mindanao now for 47 years. Kaya parito ako, kagagaling ko, kanina lang ako bumaba sa aeroplano, kaninang madaling araw. Para to join you, to air your grievances against this scrupulous manipulator na gobyerno natin. Wala nang pakialam dahil sasabi ng iba, siya ay bangag. Hindi lang bangag, magnanakaw pa. Hindi pa magnanakaw, hindi pa bangag, manipulator pa.
sana tayo ngayon, mga kababayan ko. Ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin natin, mga kababayan? Kaya kayo lahat na nakikinig ngayon, mga kababayan ko, nandito na kami. Bumalik na naman kami dito sa shrine para ipabot kaninyo. Ayaw na ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Ayaw na talaga. Oh, from all sectoral groups, including the studentry, 70% sa military, including yung mga kapulisan. Ayaw na nila sa pangyayari because of corruption. We don't need Marcos to resign. Ang gusto natin mangyari, we have to unify all our resources for him sa Bisaya pa para magpahuway. Hindi pupunta sa Hawaii. Magpahuway. He has to rest to go back in his homeland. Ilocos Norte. Magpahuway. So mga kababayan, maraming salamat. Sana kayo, tayo lahat, magkaisa tayo. Labanin natin ang korupsyon. Labanan natin ang manipulation. We don't deserve this. We were all the men, including all the government institutions natin. Publicly, privately, nandun lahat ang kakahiyan. We were really embarrassed as Filipino before any other countries. Bakit ganun? We have all the resources to move onward, to move forward. Bumaba lang si Marcos. We can start a good governance with accountability, a good governance with transparency, a good governance for a common good, for the welfare of every Filipino. Maraming salamat, mga kababayan. Kunting tulawan na lang, bababa na yan si Marcos. Maya ka, Marcos. Baba ka na. Please, baba ka na. Salamat. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, ang kasama ko dati na nakikipaglaban sa gobyernong mapang-api, inabot niya ang tatay noon. Mamaya na siya magsalita. Ito ang mga unang batch na naging NPA na lumaban sa diktadura ni Marcos. Si Peter Caramon ay nandito. Maya-maya po, magsasalita siya. May isa munang volunteer speaker, and then si Caramon na ang susunod. At kung mayroon pong mga kunting tubig dyan, ay pwede pong makahingi dahil buhaw na po ang inyong tagapagsigaw. Nakabayan, marami na hanggang dito na tao. Hanggang dito na ako, mga kabayan. Dito sa lahat na nakipag-participate sa Marcos resign. Ang hinihingi lang namin sa iyo, ginagalang ka pa namin, Pangulo. Pero ang panawagan ng mamamayan ay nakasulat sa saligang batas na kapag hindi mo kayang panindigan at hindi mo kayang ito ay itaguyod para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba. Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang. Hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na iyong ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Maraming naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pagsaligon. Magnanakaw mo yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalan, ibinoto ng mamayang Pilipino, at ang mamayang Pilipino ang siyang tutanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Tandaan, Article 2, Supremacy of Civilian Authority.
baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo, respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi, bumaba ka sa pwesto dahil hindi yan nakakagalitin sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo sanhi ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang Kamaynilaan? Ikaw ang chief architect ng ating bansa, pero ang arkitekto mo sa pagnanaraw. Sabihin na hindi ito, pero nasa iyo nakaputo ang lahat ng daliri dahil ikaw ang leader at inihalal ng mamamayang tao. Pero anong ginawa mo? Binago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap, na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabwat ko. Mga magnanakaw, dinanakawan ng mga mamamayan. Inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kauli-ulihan, inaalipin. Anong gusto nyong mangyari mga mamayan? Manyatingin na kayo ito? Imulat ang mga mata! Buksin ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin. Dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag niyo pagkakain! Palayasin! Mga kababayan, dumadami at tuloy-tuloy po ang mga Kumakita! Kumakita! Hindi mo na dito ng talino. Mga kababayan, pakinggan ko yan si Peter Garamon. Walang pantay eh. Ano sa sasakyan natin, tinatingnan natin? Walang May magandang pangitain. Ang pagkahulog ng Metropono ay nangangahulugang pagpagsak ng gobyerno ni Marcos. Babagsak si Marcos! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Marcos babagsak! Take it away, Peter Garamon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako hindi para makasigaw ng Marcos resign. Kasi lahat kayo sumisigaw na lang. Pero hindi naman para sabihin ko sa kanya na Marcos don't resign. Mr. President, nung ako po ay unang inimbitahan sa SMNI para magsalita, ang agenda ko po ron, pumayag ako magsalita upang ilantad ang mga kaputang inahan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at yung National Democratic Front, na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulingin nila ang lipunan. Ang napagbintangan doon ay yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr., ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam namin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabog sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st,
1971. At makinig ka po, Mr. Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. At sinabi ko to, nung una ako magsalita, noong sila ka-Eric, nung sila Dr. Loring Badoy, ay pinagmumura ka na, galit sa'yo, ay pinag-resign ka na. Sinabi ko sa ito, nagsisimula ka pa lamang. Hinahanap ko pa lang, nagpapahaya ko pa lang ng galit kay Pastor Tibuloy. Na hindi ko maunawa. Hindi ko maintindihan kung bakit aawahin mo sa Pastor Tibuloy. Walang nakakakilala sa iyo nang tumakbo ka. Kahit ang ABS-CBN, reminder Mr. President, nobody wanted to give you an urgent. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN, ng Channel 7, ng lahat. It was only Pastor Apollo Tibuloy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit sa pagkataniwala ka sa iyo? Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor, si Dr. Clarita Carlos, nandun sila, Dr. Padre, nandun sila, si Ross, no? Si Rosasa. Lahat yun mga kaibigan ini-endorse yan. At ako, Mr. President, Bocina! Para sa paglayan si Bongbong Marcos! Bocina kayo! Bocina! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos
Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo ako. At sinabi, ay hindi ka po. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka siguro magiging Pangulo kung hindi tumulong si Javid Singson. Pero bakit galit na galit sa iyo? Then somebody doon sa grupo, tinanong siya, Governor, ano po gusto magyari dyan? Dapat ibagsak na yun si Marcos, ha? Sabi ni Javid Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit po? Galit na ka sa kanya? Galit na galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Javid Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka nang ibagsak? Mga kababayan, Ang mensahe ay ko dito. marami na ho. Actually, meron pa dito sa dulo kabayan, meron pa dito nagasayaw-sayaw, no? Marami ho ng nagdakdilingan, mga kababayan. Yan pa ho. Yan ho. Dami ho. Meron dito kabayan, nagdating na po ang galing pa ito yung mga nagsusumba, iba't ibang lugar ho ito mga kababayan. And dumarami nga po ang iba't ibang grupo na nakiisa dito po sa pagtitipon na ito mga kababayan. Mukhang eto na ba? Ito sisigawan ng tao dito. Marcos resign, Marcos resign. Sandali po. Uulitin ko, Mr. President. Mr. President Ferdinand Romualdez Marcos. Meron po kayong problema. Ngayon ang tanong, may pag-asa po po kaya? Sino masusunod? Ano kaya ang mananalo? Yung Marcos resign? Mr. President, Yes, kabayan, mga bagong dating po. Yes po. And marami po mga dumating na iba't ibang grupo. Yung iba nga ay nagtutumba pa ho dito mga kababayan. And yung ating hong mga kapulisan ay naalarma na rin. sa kondisyon na Dahil nga po, asahan po natin na maya-maya pa ay higit na mas marami ho ang darating dito mga kababayan. And maraming salamat po sa inyong patuloy ho na suporta dito ho sa ating YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe mga kababayan. Dahil saan natin, yes po, mayroon pa po bukas mga kababayan. And ito yung ano, at dito na nga yung mga kapulisan, nakaantabay na rin po. And at gusto niya ilan ho sa mga kilalang personalidad ng bayan ay nakiisa na rin po. And ito po yung ano, Mr. President, Napapalakanyang palas bro, Trending ka sa social media. Dito sa atin, meron tayong 500,000 views. Dito, shoutout muna, oo. Shoutout naman sa 500,000 viewers natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta kay. Ano daw ba ang, kung may page ka daw ba, ano daw ba yung page mo? Parang gusto ka po nilang makilala kasi. Kuya Park, yung TikTok account ko, Kuya Park Official. Yung Facebook page ko naman, Kuya Park. Kuya Park. Kuya Park yung Facebook page ko, yung TikTok account ko naman, Kuya Park Official. Nais lang nilang iparating sa'yo na napakagaling mo daw, sabi ng halos lahat ng mga nagko-comment ko sa 500,000 bro. Maraming salamat sa inyo. Kailangan nating labanan at magsalita tayo para sa mga kurakot. Gamitin natin ang mga cellphone natin, mga account natin para iparating sa mga kurakot na yan na ang taong bayan ay galit na sa kanila sa pangungurakot nila. Maraming salamat. thank you. Nagkilala yung Senado, halata. Galing ka ito ng kalasyo, kinausap mo ito si Bongbong ha. Dati. Nung panahon ni Tatay Digong. Gusto ko yung mga... Ano tuntunin mo sa buhay? Mga kababayan, siya po yung nag-trending no, sa lahat po ng social media. Yung nagsalita. Social media mo? Kuya Park. Kuya Park, ang kanyang pangalan. Wala kang YouTube. Wala, TikTok at Facebook lang meron. Siya pa yung nag-trending mga kababayan na talagang hinangaan po ng napakarami sa atin po mga kababayan. Kuya Park, ang kanyang pangalan po sa Facebook. Bro, salamat ha. Salamat. Thank you. Mabuhay tayo. Salitain mo yan.
Dami. para mapinggan kayo ng taong bayan. Dami. Kabayan, ang dami na po ng tao. Dito nga, may nagsusumba pa. Hello, sir. Meron ba dito kung doon sa kabila, mayroong mga nagsasalita dito naman po sa kabila ay nagsusumba, mga kababayan. Talagang Marcos resign po ang kanilang tugtog, no? Habang po sila ay nagsusumba po dito. Marcos resign! Marcos resign!